Paano nangyari yung ambush sa inyo nung ikaw po'y nasa active service, ikaw po'y nasa Special Action Force pa, sir? On the way, sir, on March 27 in the morning, sir, doon po kami na-ambush po sa along the road po, sir. Paano po nangyari yung pang-ambush? Bigla na lang pong may sumabog na IED, sir, improvised explosive device po, sir, na nahit po yung aming sasakyan, sir. Yun po yung sanhi ng aking pagkabulag, sir. Yun yung tumama po sa aking katawan, sir, sa aking mukha. Kayo ho ba'y tumatanggap ngayon ng pensyon galing sa PNP? Meron po akong natatanggap dati na pension ko sa PNP. At the same time, meron din po sa NAPOLCOM. Kaso lang dumating po yung time ng 2020, sir, is na tinanggal po nila yung NAPOLCOM pension namin, sir. Dahil Dahil daw po, ang pagkakalam ko, sir, is dahil po sa issue of double compensation daw po, sir. sir, magbibigay ako sa iyo ng 100,000 pesos ngayon din. So, thank you po, sir. Thank you po. Maraming salamat po. Sige po. Malaking tulong po yan para sa aking pamilya, sir. Magkano po ang pension na tatanggap ni Mr.? 13K po. So ganito gawin ko, mama. 100k, sir. 50, sir. Gawin ko ng 150. Papadala ko ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Senator. Sir Ryan, ikwento mo sa amin paano po kayo pumasok sa PNP and sa SAF? 2008, nakapasok po ako sa serbisyo bilang PNP Special Action Force, and then yun po, ma'am. Yun po ba ay pangarap po ninyo? Talagang pangarap ko na rin magpulis kasi doon sa aming lugar sa Ilocos, meron din kaming mga pulis doon at na parang naengganyo rin ako, and then merong isang SAP doon na nagkomando din, kaya parang ang tingin ko sa kanya is napakatikas, kaya yun, ma'am, na pinangarap ko rin na sana one day maging ganun din po ako, kaya yun natupad naman po, ma'am. Ano po ang nangyari po dyan sa inyo pong mga mata? On the way, ma'am, sa pagta-travel namin, meron pong biglang sumabog na improvised explosive device na siyang nakahit sa amin, tumama sa amin, at nakahagip sa aking katawan, especially sa aking mukha, na siyang sanhi po ng aking pagkabulag mo. How about yung mga kasama po ninyong mga kabaro po ninyo? Ano po yung nangyari po din sa kanila? Dumipensa naman po sila, ma'am, kaso lang outnumber po kami, ma'am, at saka na disabled na rin yung iba, na may tama na, wounded na. Kaya yun, ma'am, na hindi nila masyadong naano yung sitwasyon, ma'am. Ano na po yung mga sumunod po na nangyari dun sa insidente, sir? Nung natapos po yung ambush, meron pong tumatawag akong narinig. Siguro yun na po yung reinforcement. Hinahanap nila ako, ma'am, pero hindi nila ako mahanap kasi nung nag-count sila ng body doon sa kalsada is kulang ng isa. Kaya ako yung nag-missing. Kaya ako nila hinanap doon sa area, yun, ma'am. Pero hindi ako nila makita kasi medyo makahoy. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng pwede kong ugugin na kahoy para yung dahon is makita nila na may gumagalaw. Yun, ma'am, nakakuha naman ako. And then, inuga ko na yun, nakita na nila yun. Sa kanila ako nilapitan. So, ibig sabihin po, during that time na wounded po kayo, wala na kayong makita ng mga oras na yun, sir? Yes, ma'am. Physical, totally blind na po ako noon, ma'am. Ang ko na, ma'am, is katapusan ko na noon, ma'am. Ang iniisip ko na lang is yung family ko, and then kung paano na sila. At saka, yun na lang, ma'am, tumatawag na ako sa Panginoon. Pinapaubaya ko na lahat sa Kanya kung ano man ang mangyari sa akin. Pero naman, ma'am, pasalamat po ako dahil hindi naman na nila ako ginalaw. At yun po, iniwan na nila ako doon sa area. Yung kinausap po ako nung doktor ko, ma'am, na talaga mababa po yung percentage na makakita ako is talaga pong parang doble bigat ang aking naramdaman. Parang sumaklob na talaga yung mundo sa akin. Kasi ang inaalala ko talaga is ang family ko. Kasi kung
hindi na ako makakita paano pa yung pangangailangan nila, hindi na ako makapag-provide, paano na yung mga pangarap ng anak ko. Yun po talaga yung ano sa akin, ma'am, kaya siguro nung ano na ma'am, nagkaroon ako ng depression, ma'am. At meron pa yung time na nung nalaman kong hindi na ako makakita, tinutulak ko na yung misis ko, ma'am, na lumayo na sa akin para ang nasa isip ko noon may para isang sakitan na laang, na layuan na lang niya ako kasi ano na ako, imbalido na ako, parang feeling ko wala na akong silbi sa buhay, napabigat na ako sa kanila. Yun po ma'am, yun ang ano ko doon. Yung pangarap ko nga na sana makapagserbisyo pa ng matagal sa bayan, na matupad pa yung mga pangarap ko sa pamilya ko is bigla na lang naputol, hindi na maituloy. Yun ma'am, pero wala naman pong magawa ma'am kasi yun nga po, hindi na ako fit sa trabaho. Kaya tinanggap ko na lang po ma'am na gano'n ang pangyayari ma'am. Yun na lang ma'am, pension, yun na lang po yung inaasahan namin na kakabuhay na, ibinubuhay ko po sa aking pamilya. Kaso nga lang ma'am, nakakalungkot nga at may hindi magandang nangyari sa aming pension. Mensahe po sa inyo pong pamilya, especially sa misis po ninyo. Nagpapasalamat ako ng sobra sa kanya kasi nung panahon na lugmok ako, down ako, hindi niya ako binitawan, nandyan parati siya, siya yung nagpalakas ng aking loob, siya yung umalalay at yumabay sa akin, hindi niya ako iniwan at nagtiis siya, nagtiyaga para sa akin, kaya nagpapasalamat po ako sa kanya. Sa mga anak ko na tinitreasure ko sila dahil sila ng kayamanan ko, papasalamat naman po ako dahil kahit ako ganito, hindi nila ako ikinakaya, support nila, sinusuportahan nila ako, inaakay nila ako, inaalagaan. Kaya sobrang thankful ko po sa aking family, ma'am. Bilang pagpupugay po sa inyo, pinabibigay po at pinapaabot po ni Idol Rafi ang 150,000 po. Sir, natulong po niya yan po sa iyo at sa buong pamilya po para dun sa pang-araw-araw po ninyo at check up po ninyo kung sakali man may medicine po kayong bibilin, pinabibigay po yan ni Sir Rafi. Maraming salamat po Sir Idol Rafi Tulfo sa financial na tulong mo na ibinigay mo sa amin, pati medical. Napakalaking tulong po ito para sa amin at sana po panalangin ko na bigyan pa kayo ng lakas ng katawan at magandang kalusugan ng Panginoon, na pag-ingatan kayo palagi, sir, dahil alam ko po na kayo ang ginagamit na instrumento ng Panginoon para tumulong sa nangangailangan. Salamat po. Gusto ko pong magpasalamat kay Idol Rafi sa napakalaking tulong na binigay niya po sa amin. Lalo na napakaliit po ng pension, kaya talagang napakalaking tulong po talaga. 150 po. Maraming salamat, Senator Rafi. Salamat po, Senator. Natanggap na po namin yung 150K na pera. Napakalaking tulong po nito para sa aming pamilya. Maraming salamat po, Sir Idol Rafi. Maraming salamat po muli, Senator Rafi. Senator Idol Rafi Tulfo, gaya po ng advice nyo nung tayo po ay nag-usap. Gumawa po ako ng aking YouTube channel. Ito na po, nakagawa na po kami. Tulong po ng aking anak at ang aking asawa. Meron na po akong YouTube channel na Ryan Asunyo. Pwede na po kayong mag-subscribe sa lahat po ng followers ni Senator Rafi. Paki-subscribe naman po ang aking channel at paki-follow na rin po yung aking Facebook page. Malaking tulong po yan para sa amin, sa aking pamilya. Salamat po.